Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Bukas na yung flight ko, Zoe. Hindi ka man lang ba makikipagkita sa akin? Ibinalita nga agad ni Moira dito sa kanyang anak na si Zoe na bukas ng araw itong kanyang alis ng Japan. At dito nga tila malungkot itong si Zoe sa balita nga dito ng kanyang ina. At dito naman na sinabi ni Zoe na hindi man lang ba daw makipagkita itong si Moira sa huling pagkakataon. Subalit wala namang kaalam-alam itong si Zoe na dito nga palihim na nakikinig itong si RJ habang kausap ni Zoe itong si Moira. Dahil sinabi na nga dito ni Doc Ledon Javier na sasabihin niya kay Doc RJ na nagsisinungaling nga itong kanyang anak at palihim na tinatawagan ni Zoe itong si Moira. Upang makumpirma ni RJ kung totoo ba ang sinabi dito ni Doc Ledon ay siya na nga mismo ang kumilos na manmanan ang lahat ng kilos dito ni Zoe at hindi nga nagkamali dahil napag-alaman na nga ngayon ni Doc RJ na balak nga palang makipagkita itong si Zoe. At dito naman nakampante na parang masaya na nga itong si Moira dahil sa kanyang bagong identity at makakaalis na nga daw siya dito sa Japan. Subalit hindi pa nga tapos ang laban dahil baka dito sa gagawin ni Moira ay ma-sit up siya dito ni Zoe sa balak na makipagkita ito sa kanya. At dito na nga nahuhulihin nila ni RJ itong si Moira at wala ng takas upang maiuwi na nga nila dito sa Pilipinas at pagbayaran ni Moira ang lahat-lahat ng mga ginawa niyang kasamaan. Sa kabilang banda nagulat naman itong sina Aling Susan at itong si Josa sa ibinalita nga dito ni Giselle sa kanila na iisa lamang ang taong inutusan ni Moira dito nga sa pagkidnap kay Don Pepe at ito rin sa pangloloob dito sa bahay ni Don Carlos upang saktan nga at bigyan sana ng leksyon itong si Carlos dahil sa kanyang pangingialam ni Moira. At dito rin na sinabi ni Aling Susan na dapat daw talaga makulong itong si Moira dahil sobra-sobra na ang mga kasamaan na pinaggagawa nito. Upang makumpirma naman ni Carlos Benetes ang sinabi ni Giselle kung totoo ba ito ay siya na nga mismo ang nagpunta dito sa presinto upang personal na kausapin itong si Dax. At dito naman na tila binablockmail ngayon ni Dax itong si Carlos na kung hindi daw siya tutulungan na makalabas at mabigyan ng magaling na abogado ay siya na nga mismo ang maglaglag dito kay Carlos sa kanila dahil alam niya na nandoon din at dawit din itong si Carlos sa lahat ng mga ginagawa dito ni Moira. At ngayon nga ay pinagsisihan ni Carlos na kung bakit nakipagsabuatan nga siya dito kay Moira at pinagtatawanan na naman siya nito. At sinabihan ni Carlos itong si Moira na tuso nga ito at dapat hindi daw talaga siya nakipagsabuatan at makipagtulungan dahil pwedeng mawala sa lahat ang mayroon man itong si Carlos ngayon. Kaya naman labis ang pagsisisi ni Carlos na kung bakit nagawa pa niyang tulungan. Subalit huli na nga ang lahat dahil sinabi ni Moira dito kay Carlos na kapag ilalaglag siya nito ay sisiguraduhin daw ni Moira na babagsak at masasaktan ng kanilang anak na si Zoe. At yun naman ay hindi gugustuhin ni Carlos Benetes na masaktan itong si Zoe dahil hindi pa nga siya nakakabawi nito. Dahil ngayon pa nga lang sila nag-uumpisa nagiging maayos itong si Carlos at itong ang si Zoe. Kaya hindi niya sisirain kung ano man ang kanilang nasimulan ngayon. Kaya papayag na nga sa gustong mangyari itong si Carlos dito ni Dax na mabigyan ng magaling na abogado. Kaya may posibilidad na makatakas at makalaya nga itong si Dax pang samantala dahil sa magaling na abogadong ibinigay ni Carlos. At hindi naman ito nagustuhan ni Giselle na parang tinutulungan pang makalaya itong witness dito kay Moira. Yan po at maraming salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting